Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito ay marami po nag-comment sa ating vlog patungkol po sa mga kukuha ng 10,000 pesos na bigay po sa ating gobyerno. Sabi nila, kailan po ba dito sa Cagayan de Oro ang payout? Bakit ang tagal? Ang daming requirements, grabe. Kailan po ba din payout sa Pasig, Indigent 4? Sobrang tagal ng Pasig. Tumigil kayo mga fake news na hindi totoo. Ito pong sinasabi ko ay totoo po ito. At may batas po ito na nagsasabing i-release na ang payout ng ating mga minamahal na senior citizens. Kaya naman, ginagawan ko ng vlog, hindi po ito gawa-gawa lamang, kundi may basihan po tayong kinukuha. Kasi kung gawa-gawa lang tayo, pwede tayong makasuhan yan. At sa araw po na ito, hayaan nyo kung bahagi sa inyo. Attention senior citizens, 10,000 cash gift payout schedule February 25, 2026. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Ang malalaman nyo ngayong araw ay ang mga payout patungkol po sa Expanded Centenarians Act na kukuha yung mga qualified senior citizens sa may edad 80, 85, 90 at saka 95 at pati na rin 100. Malalaman ninyo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout at sino-sino yung magpi-payout, ano ba yung requirements na dapat i-ready at marami pang bagay na dapat po kayong malaman tungkol po dito. Kaya naman, pag-usapan natin to. Unahin natin ang munisipalidad ng Brooks Point dahil meron pong mga listahan ng mga senior citizens na kukuha ng 10,000 pesos bukas po. Ito yung kumpletong announcement. Announcement. Payout for octogenarian, nonagenarian, and centenarian from the month of December only. Sa February 25, 2026 po at Senior Citizens Office as 9 hanggang 12 ng tanghali. At ito po yung mga kasali na mga pangalan. Kayo na po bahala ang mag-post at basahin niyo po ang pangalan niyo. Baka kasali po kayo sa magkukuha ng 10,000 pesos to 100,000 pesos bukas. At yun po ang mga pangalan na magkukuha ng 10,000 to 100,000 pesos bukas, February 25, 2026. At sa mga nagtatanong, sir, kailan po ba ang ibang lugar na magpe-payout sa Expanded Centenarians Act, yung mga 80, 85, 90, 95, taka 100? So, antay-antay lang po tayo. As of this moment, nag-release na po ng mga announcement pero hindi pa lahat ng mga lugar. Pero kapag meron ng releasing or announcement po, huwag kayong mag-alala dahil it's my job to really inform you about the information that you need patungkol po sa inyong payout, sa inyong benefits at lahat pa ng mga bagay. And I am so concerned and I'm so caring about senior citizens, kaya naman patuloy ko pong binavlog ang mga bagay na dapat nyo pong malaman. At ito po ang mga requirements na dapat nyo pong i-ready sa pag-payout. To guide all concerned, the following documents are required during the cash gift distribution. Para sa mga grantees claiming personally,
ang dadalhin niyo po is photocopy ng OSCA ID na may 3 pirma sa kukuha or yung pensioner yung senior citizen mismo. Pangalawa, present your OSCA ID. For claims through authorized representative, yung yung kukuha ang hindi yung grantees or hindi yung senior citizens, ito po yung dapat yung dalhin. Una, original and photocopy of grantees OSCA ID. Pangalawa, ang original photocopy of any valid government issued ID of authorized representative. Patlo, original authorization letter indicating the name of the grantees and the reason of inability to personally claim the cash gift NCNC template. Pang-apat, medical certificate, grantees who are admitted on the day of distribution, barangay certification for beneficiaries who are bedridden, duly signed with the barangay health worker and barangay captain, attesting the beneficiary has an existing medical condition. 5. Proof of life, most recent full body, half upper body picture of the senior citizens holding the front page of the most recent issue of a newspaper of a national circulation or a copy of a calendar of the current month. Note, only authorized representative identified by the grantee on his or her duly accomplished application form shall be allowed to claim the cash gift. For claims through an authorized representative of the deceased beneficiary, una pong requirement, original and photocopy of OSCA ID sa yung namatay. Pangalawa, original copy of certified true copy of the death certificate of the octogenarian, nonagenarian, and centenarian. 3. Photocopy of any valid issued government ID of the nearest surviving relative provided that the original copy must be presented. Pang-apat, photocopy ng proof of relationship with the deceased octogenarian, nonagenarian, centenarian, such as birth certificate, marriage certificate, or any documents na nagpapatunay na ikaw ay related or magkadugo kayo sa namatay na octogenarian, nonagenarian, at centenarian. Panglima, an unauthorized special power of attorney or NCSC template in the case 3 are nearest relative surviving are 3 yung mas malapit. If only one surviving relative, they may provide affidavit of self-adjudication. 6. Notarized warrant and release from liability from NCSC template, photocopy of valid IDs of all surviving relatives. Note, only authorized representative identified by the beneficiary on his or her duly accomplished application form shall be allowed to claim the cash gift. At yun po ang balita nating inatin ngayong araw na sana mayroon kayong maraming nakuha tungkol po dito. Hanggang sa muli po nating pagkikita, salamat po sa panood at abang-abang lang po kayo kasi mag-upload naman po ako ng panibagong update patungkol po sa inyo po makukuha benepisyo galing po sa ating gobyerno. At kung nagustuhan mo ang ating content ngayong araw, paki-subscribe naman po ng aking YouTube channel. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat hanggat gusto nyo. Bye-bye!